Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Huwebes, Abril 30, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Iloilo City Government nagumpisa na sa pagpatukod sa mga cooling station sa diversion road sa distrito sang Mandurriao. OCD-6 nagapatigayon sa El Nino Scenario Building para mapamakod pa ang kandaan sa Western Visayas. Masobra 1,300 ka taxi driver sa Iloilo City magabaton sa fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Detailed engineering design sang Panay River Basin Integrated Development Project yara na sa 80% suno sa NIA Region 6. Tuboso LGU na nindugan kontra insurhensya, CPP, NPA, NDF, indeklara nga persona non grata. Iloilo City, ginhimo nga ehemplo sa ASEAN Climate Week 2026 bangod sa epektibo nga pagpatuman sang Sustainable Urban Development. Masobra 3 gatos ka mga OFWs nga taga Western Visayas kag Negros Occidental nga nagatrabaho sa Middle East ginbuligan pauli sang OWA Regional Welfare Office. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita lokal. Pinasta Radyo Pilipinas News. Nagsugod na ang Iloilo City Government sa pagpahamtang sa mga cooling station sa syudad sang Iloilo. Nakagintukod ang cooling station sa diversion road sa distrito sang Mandurriao. Lakip ini sa 3 ka mga pilot areas nga na-identify sa General Services Office nga pahamtangan sang cooling station bangod sa mataas nga heat index nga naka-record sa nasambit nga mga area. Magluwas sa diversion road ginahandaan man ang pagpahamtang sang duga nga cooling stations sa area sang Dalan General Lunas sa city proper amuman sa Plaza Letagan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pangunahan sang Office of the Civil Defense Region 6 ang Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building agud mapanghandaan ang posible epekto sang El Nino kag mapabakod ang kahandaan sa Western Visayas. Ang sinapol ginbuylugan sa mga representante nagikan sa provincial kag local government units, national government agencies kag partner institutions agud maghatag sang update, situational reports kag ma-identify ang mga ginapaabot nga kinahanglanon. Sa PDRA ginpahayag sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o kung pag-asa may 79% nga posibilidad nga mag-develop ang El Nino sa Hunyo tubtob Agosto sa subong nga tuig kag mahimo ini magapadayon tubtob sa una nga bahin sang 2027. Gintagaan ig talupangod ni RDRRMC Chairperson kag OCD6 Director Raul Fernandez ang importansya sang pagpanghanda sang temprano.
Lakip sa mga tikang paghiwat sang risk assessment, pag-update sang contingency plan sa mga El Nino scenarios, pagpabaskog sang interagency coordination, kag pagpasangkad sang information kag education campaigns. Ginpangabay man sang mga lokal nga panguluhan kag mga ahensya nga magplastar na sang resources, bantayan ang mga fire-prone areas, kaya nga isang sanitary landfills, timely reporting sa mga insidente. Padayon man dapat suno sa OCD6 ang koordinasyon kag pagsumiti sang action plans kag situational reports bilang kabahin sang padayon nga inisyatibo sang rehiyon agod masiguro ang kahandaan kag resiliency. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Good news para sa mga taxi drivers sa syudad. Ang mga taxi driver ang masunod na nga magabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Santo sa master list ang LTFRB6 yara sa 1,347 ka mga taxi drivers nga residente sang syudad ang magabaton sang fuel subsidy. Sang Miyerkules, Abril 29, nagtakop ang deadline para sa application sang fuel subsidy sa syudad para sa mga taxi drivers. Kaangay sang nauna nga fuel subsidy para sa mga tricycle kag jeepney drivers, ipaagi man ang fuel subsidy sa paagi sa paghatag sang fuel subsidy coupons nga igapresenta naman sa mga gasoline stations agad makapatughong ang mga beneficiaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Detailed engineering design sa Panay River Basin Integrated Development Project yara na sa 80% suno sa National Irrigation Administration Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sarangkawye sang balita. Yara na sa 80% ang nahuman ng detailed engineering design sa Panay River Basin Integrated Development Project sa Capiz. Matala ng sumiter sa National Irrigation Administration Region 6 ang feasibility study kag final detailed engineering design sa ginaproponer na proyekto ginapananaw dako mabulig sa probinsya sa Capiz sa tiyan na matapos. Ginpahayag ni NIA 6 Regional Manager Engineer Jonel Bores iga-endorso sa NERDA o kung DepDev ang mga dokumento agad mahimuan na sa updated project cost. Sa unang proposal sa 2017 ng proyekto, ang initial project cost na 20.7 billion pesos at nasunod sa NIA, posible ngayon ang magataas na matapos ang halos siyam katuig ang nagligad. Positibo ang NIA 6 na makonsidera ang paghatag prioridad sa proyekto sa idalam sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil malakip ini sa mga flagship project sa Western Visayas. Sa tiyon ng mahuman, ginapananawara sa masobra 26,000 ka mga manguma ang makabenepisyo sa proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Indeklara sa lokal nga pangaluhan sa Tuboso, Negros Occidental nga persona non grata ang Communist Party of the Philippines New People's Army. Inipaagi sa resolusyon number 77 series of 2026 na inaprobahan sa ika-32 nga regular session sang Sangguniang Bayan sang Abril 28. Sa resolusyon ginpahayag sang LGU nga ang CPP, NPA, NDF ginakilala sang gobyerno bilang communist terrorist group, madugay na nga nagahimo sa mga pagpandamo kag kalakasan sa pungsod. Dugang pa sang LGU ang presensya kag mga aktibidad sang grupo nagaresulta sa pagkapatay sa mga inosente nga tawo, pagkaguba sa mga propiedad nga nag-apekto naman sa pag-uswag sang komunidad. Paagi sini nga deklarasyon ginatingwaan sa lokal nga panguluhan nga protektahan ang kalinong, katawhayan kag palayon nga pag-uswag sa banwa sang Tuboso. Ipadalaman ang mga kopya sang resolusyon sa Office of the President, Department of Interior and Local Government, Provincial Government sa Negros Occidental, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kag iban pa nga mga ahensya para sa nagakaigo nga aksyon kag koordinasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, gintanyag sa Iloilo City nga isa ka ehemplo sa patag sa Sustainable Urban Development sa ASEAN Climate Week 2026 bangod sa epektibo sini nga pagpatuman sang sustainable program para sa urban. Sa press briefing, gin-highlight sang urban planning ang syudad nga may paghatag sang importansya sa climate resilience, pagtipig sa palibot, kag people-centered development suno sa mga opisyal na lakip sa agenda sang ASEAN sa climate kag sustainability. Ginpahayag ng Department of Environment Natural Resources Undersecretary Jonas Leones nga sang gipatigayon ang luntiang bukas sa nagligad nga Biyernes, ginpakita sang syudad ang kahandaan sini sa epekto sang klima. Gindayaw man sa opisyal ang inisyatibo sang syudad sa urban greening kag ang linear parks sa esplanade sa palibot sang Iloilo River.
Sunod sa iyang urban greening, pagtinlo o pag-rehabilitate sa Iloilo River, hindi lang para sa palibot, kundi agud mapanami man ang kalidad sang kabuhi sang mga pumuluyo. Dugang pa niya nga ang pag-host ang pungsod sa Pilipinas sa ASEAN 2026, nagaserbe nga konkreto nga ehemplo nga ang Iloilo City kung paano ma-integrate ang sustainability kag urban development, kag kung paano maprotektahan kag mapaunwad pa ang isa ka lugar pinaagi sa pagpatuman sang epektibo nga climate action. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May aras ang 313 na ka mga OFWs nga taga Western Visayas kag Negros Occidental nga nagaobra sa Middle East ang nababuligan papauli sang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Ginpahayag ni OWA 6 OIC Regional Director James Mindiola nga walin sang Marso 4 naka-standby ang mga personnel sang ehensya sa mga airport labi na sa Iloilo International Airport kag Bacolod Silay International Airport agud mag-assist sa mga nagapauli nga OFW. Sa 313 nga nagpauli, 207 ang halin sa Negros Occidental, 61 sa Iloilo, 17 sa Antique, 11 sa Guimaras, 10 sa Capiz, kag 7 sa Aklan. Sa nasambit nga numero 26 sa ila ang na-stranded sa Manila, kag na-desisyon nga hindi na magdayon sa pagbalik sa Middle East. Kalamanan sa mga nagpauli nga OFW, ang gikan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, kag sa bahin sang Qatar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Clearing operation sa Batiano River sa Banwasang Uton, yara na sa 67% suno sa DPWH. Inibilang pagpanghanda sa panahon sang tig-ululan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Kadayon ang clearing kag desilting operation sa bahin sang Batiano River sa Banwasang Uton, kabahin sa pagpatuman sang Oplan kontra baha sang Department of Public Works and Highway. Sakop sini ang pagpanguha sa mga material nga nagasupon sa iligan sang suba, kasubong sang mga lutak kag madamo nga mga basura. Sa bulig sang amphibious excavator kabaylog ang lokal nga pangunahan sa Banwasang Uton suno sa DPWH, yara na sa 67.20% ang accomplishment sang operasyon. Ang Oplan kontra baha ang kabahin sang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. agad mapasiguro ang payuyon nga ilig sang tubig lamina sa nagalapit ka panahon sang tig-ululan nga nagadulot sang pagbaha sa mga manubo na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aktibo ang pagtibahin sa Cash for Work program sang DSWD ang pila ka mga PWD sa Cadiz City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa detalye sa balita ni JP Herbas. Ibo nga nagpasugbahin sa Cash for Work program sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region o kung DSWD-NIR ang 152 ka persons with disabilities o kung PWD sa Cadiz City. Sila ang gideploy sa nanaytuhay na pasilidad kaagay sa mga barangay host, barangay persons with disability affairs office kag daycare centers. Lakip sa ila ng trabaho ang pagpalinggo, gardening kag basic clerical work kaangay sa pag-file sa dokumento. Bilang bayad sa ila pagtrabaho, ang kada benepisyaryo ang nagbaton sang 5,400 pesos o kung kabugusan na 820,800 pesos. Magluwas sa financial assistance, ang programa naghatag sa mga PWD sang oportunidad na aktibo nga makapakibahin sa community development sa diin hindi lang sila mga benepisyaryo kundi may dako na kontribusyon sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ibang mga trike driver sa Bacolod City ang magabaton sang fuel subsidy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbaton sang cash relief assistance ang duga nga 3,400 ka tricycle drivers sa Bacolod City. Ang pagparagtag sa ayuda na tugayon kasunod sa apila sa pila ka tricycle driver nga wala nadala sa unang nga fuel subsidy distribution. Tuma naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa pag-aproba sa ilagin sumite nga dokumento. Nabiluan, may 9,617 ka driver ang nagbaton sa bulig pinansyal sa inisyal nga payout sa Bacolod City.
ang cash relief assistance sa ginpalagtag sa DSWD pagtuman sa mga direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang transport sector sa epekto sa pagsaka presyo sa produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nakabalag sang masobra 1.5 million pesos na kita sa giniwat nga food redemption activities ang Walang Gutom Program. Ang duha ka Sustainable Livelihood Program Associations o kon SLPA sa Pasig City, Iloilo nagserbe bilang merchants ang Golden Bridge SLP Association kag Juan Pasinhon Federated SLP Association kung sa diin nag-cater ang mga asosasyon sang 523 ka mga benepisyaryo pinaagi sa pagtanyag sang bugas, karne kag mga poultry products subong man o tanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kabangkayang napatihan ginsunog kag nasapuan sa Green Meadow Subdivision sa Barangay Ungka 1 Pavia, Iloilo kahapon. Sa report sa Pavia Municipal Police Station, nakita ng isa ka residente nga may nasunog malapit sa lugar. Ginpahibalo sini ang iyang mga utod nga si Alan Parcon kag kadtuan ang lugar kag ginpalong ang kalayo. Sang napalong ang kalayo nato kiban sini nga may bangkay sang tawo o kon lawas nga nagakasunog. Sa karon nagakuha na ang soko o kon gina-asikaso ang investigasyon sa kamatayon sang biktima kay ginausisa sang kapulisan ang iya identity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alin sa anay kahimtangan sini hindi makalangoy kag palutaw-lutaw lamang sa tubig amat-amat na nga nagbalik ang kusog sang pawikan nga na-rescue sa Panay Kapis matapos mapagwa ang nakaon sini nga mga plastic. Sa ginpagawa nga update sa Department of Environment and Natural Resources Kapis ang Green Sea Turtle nakakaon liwat sang maayo kag nagamat-amat pagsik. Kung madumduman nga nasapuan sa Abril 2 ang pawikan nga nagapalang luya kag insuspetsahan sa mga eksperto na kakaon ini sang plastic nga masami pamahog sa marine mammal. Suno sa DNR Kapis, ginakasalan nga pagkaon sa mga pawikan ang mga basura sa kalalawran. Matapos ang isa ka bulan nga pagtatap, madinalagon nga napagwa ang pawikan sa ang plastic nga may karabaon nga 8 tubtub siyam ka pulgada. Sa karon ginamonitor sa Southeast Asian Fisheries Development Center sa Tigbawan, Iloilo ang pawikan samtang padayon nga nagabaskog para sa iliwat nga pagbalik sa dagat ang iya natural nga puloy-an. Sa likod sa istorya sang pag-ayo sang isa ka madalom nga kamaturan nga ang dagat padayon nga ginahangkat sang plastic halin sa tawo. Apang sa kada pawikan nga masalbar, may tion man nga mahusto pa ang mga kakulangan. Sa iya pagbalik sa dagat sa ulihi, dalas ang pawikan, hindi lang ang iya kabuhi, kundi anuman ang pagpahanumdom na may kabuhi man nga ara sa kalalawran. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, libre nga seminar tuhoy sa ornamental fish production gintanyag sang BFAR sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Nagatanyag sa libre nga seminar tuhoy sa freshwater aquaculture ang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB-FAR 6. Ang seminar hiwaton sa Mayo 8 sa Regional Fisheries Research and Development Center sa Barangay Nanga, Putotan, Iloilo. Maging focus ng seminar ang ornamental fish production. Ini na ang ika-24 na batch ng seminar sa ahensya angot sa freshwater aquaculture. Ginatag naman sa ahensya nga limitado lang ang kapasidad sa venue kag 30 lang katagkasakop ang sarang maakomodar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Otop Retail Store sa Baguio City ginlungsad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, Ginlunsar sa Bantayan Park, Baguio City ang One Town, One Product o kung Otop Retail Store sa syudad. Ang Otop Retail Store nag-serve ng dedicated space para ipasundayag ang mga ginapabugang na produkto sang bago kag mapabaskog ang palangwian kag ekonomiya sa syudad. Ang Otop Retail Store sa Baguio City amo ang ikawalo na Otop Retail Store sa Negros Occidental
kag ika-anim nga ginadumala sa isa ka lokal nga panguluhan. Ginpasalamatan naman sa DTI Negros Occidental ang mabasko nga suporta sa bagong city government sa pagtukod sa proyekto nga dako nga tikang para pabasugon ang mga lokal nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginbuksan sa siyudad sa Iloilo ang 11 nga Western Visayas Earth Market kag slow food product exhibit sa distrito sa Mandurriao nga nagatuloy ipasundayag kag suportahan ang lokal nga mga mangunguma, mananagat, artisan kag komunidad sa Region 6. Nagtambong sa opening sa Department of Tourism Western Visayas Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez, Mayor Raisa Treñas, kag Iloilo Provincial Tourism Officer Olin Yusin, upod man si Rina Gamboa sang slow food. Makitaan sa lihok ng sari-sari nga lokal nga ani produkto agrikultural kag mga pagkaon nga espiho sang kasaysayan kag identity sang Western Visayas. Handom sa aktibidad nga kilalao ng importansya sang mga komunidad sa pagpalawig sang ihibalo kag gawi sa pagkaon halin sa produksyon tubtob sa pagserbis sa lamesa. Ginasuportahan man ang lihok sang slow food movement sa Kabisayan nakatungdan lakip na ang dokumentasyon sang lokal nga pangapanakot kag paghuman sa mga community-based culinary experience. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:23 Radyo Pilipinas. sa aga. Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Huwebes, katapusan nga adlaw sa bulan sang Abril 30 tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba?
Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.